if ever true yung sinasabi ng mga Marines na tumanggap siya during the campaign period. O, di ba? So, yun lang ang akin po mga kababayan. Napaka linaw po niyan na sana maunawaan po natin na dito mo makikita talaga na there is a syndicate or masasabi nating cooperation with each other from the executive to the legislative, Congress and House and Senate, maybe judiciary, and maybe sa mga bayarang media at mga pinklawan na vlogger. Kaya nga ang tanong ang laging binibintang ng mga netizen dyan kay Palsis yung Romualdez vlogger daw siya. Pero ang argument niya, hindi ako una naglabas ng whole departure order. And that's not banat. That's not criticizing. You're just reporting. So, that is not a valid argument na tusuplak yung mga balita na naririnig natin sa ibang mga netizen na ikaw ay bayaran di umano ni Romualdez. So, yun. Ngayon naman punta tayo dito sa wait lang, tomate. Punta tayo dito sa issue pagdating sa kasi ngayon may matinding nangyayari. Yung kay Kesyo daw binigyan daw ng tigli 5 milyon yung Marines. Pakinggan natin ito sinabi ng Marines. Nalulungkot talaga ako. Ito. Grabe po ito. Totoo po ba kayo ay binigyan ng pabuya ni Mike Defensor? Bawat isa sa inyo ay tigli 5 milyong piso para gumawa kayo ng salaysay na ito na inyo ngayong ibinigay sa amin, kagunay ng pagsisiyasat sa flood control scandal? Hindi po, Your Honor. Pwede po bang hirap ito, Your Honor, yung nagsabi niyan? Para Ayan. katotohanan niya. Yun nga, Ayun. Ngayon po, naman. Your Honor, halos nga yung pamilya na nga namin ngayon, yung kakapiranggot nga naipon namin, hanggang ngayon, yun po ang pinagkakasya namin. At yung pagkain po namin, nagkakaroon lang po kami ng, yung mga kunting ipon, yung chipi-chipi na lang po nga kami ngayon, kasi po kami sa sardinas na makain, Your Honor. Kung nabayaran po kami ng ganyang halaga, itinapagaganda na po sana po ngayon ang buhay namin ngayon, Your Honor. Ako sir, kung meron akong 5 million na hinawakan ngayon, siguro hindi nyo na ako makikita din dito siguro sir, bakit pa ako maglalakad? Kahapon nga tumawag yung nanay ko sa akin, nasa ospital. Sabi ko nakakahiya naman, humingi ng tulong kay attorney. Nakakahiya naman kasi parang critical na sitwasyon namin ngayon, ma'am and sir, Your Honor, nagugutom kami. Ang pamilya namin ngayon gutom. Bakit? Dahil sa ginawa namin. Totoo. Kasi itong ginawa namin. Alam mo, mga bayani talaga itong Brave 30 na ito, Hindi totoo, walang biro. Bayani po talaga ito, mga ito. Alam mo, kasi nakausap ko ito, mga ito, personal. Ramdam mo, Ramdam mo sa puso nila na, na ginagawa nila ito sa bayan, I mean, ang dali-dali, sa totoo lang po, ang dali-dali naman. Una-una, tahimik ang buhay nila. And with their record as a ex-marine, and their record na nag-VIP na sila sa politiko, lalo-lalo na kay Zaldico, they can find work easily na mag-security sa mga VIP. Ang dali, kayang-kaya nila yan. Sigurado ako, kumpleto pa mga papel yan. Kumpleto pa yung papel yan sa baril, kumpleto pa yan. Sigurado ako. At sagot naman ng VIP yun, kung sakasakali. Pero bakit nagsalita sila? Ibig sabihin, they gave up their own comfort zone para lang isiwalat ito. Nalagay sila sa alanganin, ang dami nilang kaso. Nakasabay nga namin to sa DOJ. Buti nga kami, bilis lang namin Bakit? Isa lang yung kaso namin dun Sila ang dami. Ang dami nagkaso sa kanila. Yung basta marami, as in, 4 ata yung nagkaso sa kanila. Tapos ngayon, madadagdagan na naman. They can be quiet. Pero alam mo, nung tinanong namin sila talaga na off-cam, sabi namin kasi, syempre, di ba, marami nang, naintindihan natin yung nangyari kay Gutesa, pero marami nang na-frustrate. Kasi pinaglaban si Gutesa noon, ng mga vlogger, tapos biglang nanahimik na. Kasi nga, sabi nga ni dating Kong Mike, di ba? Nabayaran daw para palitan yung kanyang statement, which is pinarinig niya. May ebidensya yun, Pinarinig niya sa press con na binayaran. Hindi ko nga maintindihan, Pinarinig niya yung audio na yun. Walang pumick up from the mainstream media. Boses ni Gutesa na sinasabing siya ay ginipit, siya ay binayaran para manahimik na at inisip niya yung pamilya niya. Isipin nyo, matindi yun. Matinding balita yun. Imagine niyo, baliktarin natin. Kunwari lang, biglang yung sinungaling na si Madriaga, meron siyang, halimbawa lang ito, may record siya ng si VP Sara Duterte, tinawagan siya at binayaran siya. At sinabi niya yun. Sigurado ako, kaliwat kanan. Ibabalita na mainstream media yan. Di ba? Kaliwat kanan. Pero yung bang recording na kesyo binayaran si Gutesa, nilabas ba ng mainstream? Hindi. Ganun katindi itong mga mainstream media na to. Talagang, sorry sa term
bayaran na, pokpok pa, kupal pa. Yan ang mainstream media natin ngayon. Kupal talaga. Ito, kaya nga, ito mga ito, intense to eh. Pag kinausap mo sila, intense talaga sila. They would really pour out their heart. At sasabihin nila, paano nabayaran eh? Hirap na hirap na nga kami ngayon. Di ba? Alam mo, ito sa totoo lang, sabihin na natin, binayaran na 5 milyon. Putya, hindi sapat yan. Hindi sapat yan. Kung halimbawa lang kung ikaw babaligtad ka, kakalabanin mo si Marcos, babayaran ka lang ng milyon, bumaligtad ka na, at siraan mo si Marcos. Hindi sapat yan. Hindi sapat. Siguro kung bayaran tao ka, papayag ka 1 bilyon para pag siniraan ko si Marcos, magtatago na lang ako. Di ba? May buhay na ako. Panghabang buhay, pwede na akong mamatay niyan sa 1 bilyon. Buhay ang pamilya ko. Papayag ka ganun siguro kung bayaran ka. Pero kasi ito mas matindi. Mas matindi ang prinsipyo kesa sa 1 bilyon. Ang pinanghahawakan nila dito prinsipyo. Pera kesa sa pera. Pinaglalaban nila ay prinsipyo para sa bayan. Ganyang katindi itong mga Marines na ito. At again, nakausap ko po yan dati, di ba? Nung dati pong in-interview. Tinanong po natin sa kanila, baka naman uurong kayo. Sabi hindi, tuloy-tuloy na to. Kahit anong mangyari, tuloy-tuloy na to. Lalaban kami, kahit ipatawag pa kami kahit saan. Haharapin namin. Kaya ang tindi ng ginawa nila dito sa Senate. Kaya nga, alam mo mga kababayan, ito yung sinasabi ko sa inyo tagumpay. Tagumpay ang ginawa ni Cayetano. Nagtagumpay po si Cayetano at yung kanyang Brave 13. Nagtagumpay po sila dahil nakapagsalita itong mga Marines sa Senado. As a matter of fact, sa totoo lang ito, without, siguro, let those who have ears listen and understand. Pero doon sa mga sarado na isip, wala tayo magagawa. Talagang sarado na isip nila. Alam mo, this is a hand of God moving. Honestly, what happened to the Senate, talagang victory. Victory not only to the Brave 13, but victory of the plan of God happened. You know why? Kasi kung walang ganitong gulo, yung ginawa ng BBM senators na gulo, hindi magiging ganitong impact ito eh. Yeah? Maaring dumaan yan, kalimutan ng media. Alam mo naman ng media eh. Bigyan mo lang ng pera yan, hindi nila ibabalita. Lulubog yung kwento o malulusaw yung kwento. Yan talagang katotohanan, di ba? Pagka naging silent at pipi ang mga media. Pero kasi, dun sa ginawa yung BBM senators na panggugulo, lalo tuloy na emphasize yung pag-appear nitong mga Marines. At they cannot just keep quiet yung mainstream media. They have to tell the news. Di ba? Tapos mantakin mo, blessing in disguise yung ginawa ni Remulla. Mas lalo pang nadagdagan ng impact. Kaya yung nangyari sa Blue Ribbon, it's a victory of the Filipino people. Dahil nakita na pinipigilan magsalita itong mga ito dahil maibubulgar walang iba kung hindi si Romualdez at si Marcos bilang arkitekto nitong flood control scandal na ito. Ngayon, paano na? Ako, sa totoo lang ito prediction ko hinala ko ito. Sinala ko by Monday, iba na, magiging 13 na. At matalagang eventually matatanggal na sa posisyon si Alan Cayetano bilang Senate President. And ako, sa totoo lang honestly, tapos na yung laban eh. Tapos na laban. Okay na. Okay na kahit na hindi na siya Senate President. Bakit? Ito na nakapagsalita na. Nasa kamay na lang ng taong bayan. And I have faith with Filipino people na nakinig. I have faith in you na nagising na ang mga Pilipino. And I have faith to those people who needs to move. Nagising na rin. Because of what happened here in the Senate. Nabulgar ang dapat mabulgar. And that is victory. Why? Always remember, John 14 verse 6. Tama ba? Check nyo na lang. Sorry kung mali. Basta, the truth shall set you free. Ang ganda ng sinabi ni Speaker Cayetano dyan. Senate President Cayetano dyan, di ba? Alam nyo ba yung first part na the truth will set you free? Yung first part nun they will know the truth. Ito na yun eh. We know the truth. We know that the truth pinipigilan itong mga magsalita dahil ang karamihan sa mga senador na BBM senators ay nakatanggap din. Marami sa kanila, hindi pala karamihan. Marami sa kanila na pumipigil, nag-iingay. Ngayon, laban kay SP Cayetano ay mga nakatanggap ng mali-maleta na pera. At nalaman din natin na mismo ang tauhan ni Marcos na si Remulla ay pinipigilan na matuloy ang Senate hearing na to. Nalaman natin lahat yan. All falls into places. Kaya nga yung
Di ba marami sa inyo na parang, alam mo yun, na-frustrate or nagalit doon sa ginawa ng BBM senators na unconstitutional quorum? Marami sa inyo nagalit doon eh. Di ba? Kahit ako, parang, pero na-realize ko, yung Romans 8:28 eh, in all things, God works for good. Whatever happened in your life, if you love the Lord and you will follow the Lord, everything will fall into places. Because if there is an architect for flood control scandal, there is a higher architect of our life. Siya ang mas nakakaalam ang tama. Ano ba? Gumagawa ka ng bahay. Ito gumagawa ka ng bahay, di ba? Ano po ba? Madali po ba? Hindi. As a matter of fact, ang hirap gumawa ng bahay. One, nakaka-istorbo ka, maingay. Di ba? Totoo naman eh, ingay-ingay. You cannot see the entire picture. Busit na busit tayo, maingay. Ano pa? Madumi, mahirap, as in everything dadaanan mo. But it has to happen. Why? You cannot build a house without destroying the entire house. Kunwari may nakatayo na. O the entire, sabi mo na yung mga lupa-lupa, kahoy-kahoy, puno-puno nakalagay dyan, mga basura. Unless you destroy that, you throw that to the trash, hindi mo mabubuo ang bahay. So ano ibig ko lang sabihin? Sa buhay ganyan. Sometimes you have to destroy some things, you have to lose someone, you have to lose some things para mas mabuo ka bilang isang tao. Kailangan yan. Romans 8:28, in all things God works for good. Diba? Oo, the process is painful, the process is frustrating, diba? Depressing, lahat dadaanan mo. Like what is happening right now sa Senate. Diba? But nagtagumpay sila. Victory. This is what happened kahapon nung Thursday sa hearing sa Blue Ribbon. Victory for all Filipino people. Unti-unti nating, kasi alam mo, it will take time. It will take time for the people to really convince. Tayong mga Duterte supporter, we are convinced. We are convinced that we know kung sino ang mastermind sa flood control. Pero remember, there are other people na wala namang kinalaman sa politika, wala naman silang, marami pa rin pong taong ganyan. How are they na makukonvince? Tayo lang? Magsasalita? Hindi. Hindi yun. Hindi sapat yun. Kukumbinsin natin sila? Hindi sapat yun. Let God do His part. Ito yun, no? Dahil sa mga pambibintang nila, mantakin mo. Ito. Hindi ito pang sarili, para sa bayan ito. Kaya huwag niyong sabihin na tumanggap kami ng 5 milyon. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. Grabe, oh. Alam mo, Ngayong araw na ito, ako naiyak ako nung ano to eh. Ang dami kong kakilalang naiyak no. Don't tell me drama to. They can check and verify kung namatay talaga ngayong araw na to yung kapatid. You can check it. Sabi ko nga eh, alam mo, Panginoon talaga, ang galing ano? Ang galing talaga eh. Sa dami-dami ng araw na imamamatay yung kapatid niya. Ngayong araw na nag-blue ribbon sila. Can you just imagine that? People of the Philippines. Di ba ako nga nung una na, eto, sabi ko sa inyo, di ba? Sabi ko nga, naiinip ako. Sabi ko, naiinip ako sa galaw ni Cayetano bilang Senate President. Sinabi ko yun sa vlog ko. Di ba? Naiinip ako. Do it. Para bagang everything is moving slow. Di ba? Lahat tayo, ganun ang ramdaman. Pero suddenly, pak, nangyari to. Ano yung tiniming nila mamatay sa araw na yun? Hindi. This is the hand of God working. Bakit? So that people would realize these people are losing family members for fighting for our country. Doon pa lang po, tagumpay na. Tagumpay na po ito. Pagpalit yung dignidad namin bilang isang dating sundalo. Tsaka yung sinasabi po nilang nakatanggap kami ng 5 million, hindi po totoo yun kasi ako po, nagkaroon po ng tumor yung kapatid ko. Actually, namatay po siya ngayon eh. Kanina, yung kapatid ko. Sorry po. Namatay po siya kanina. ngayong araw na ito. Kasi ang nangyari ito ni Baligod, nung itong inyong pinagsama-samang salaysay ay lumabas na nga. Kung may pera po ako, naipaghumat ko na po yun. Grabe. Mention No? this lang dahil importante itong breaking news.
Sabi ng Inquirer.net. Grabe, no? Ako, nung pinanonood ko to, di ko matake eh. Hindi. You can say everything you want. Lahat sabihin mo na. Sabihin mo na lahat. Pagbintangan mo na ako, banatan mo na ako. Pero kung meron akong kapamilya na mamamatay dahil wala akong pera, malamang sa malamang, kung wala akong prinsipyong pinaninindigan at wala akong pinapaniwala ang Diyos, malamang tatanggap din ako eh. Di ba? Huwag na tayo maglokohan. Kayo, mamamatay magulang nyo, mamamatay kapatid nyo. Tapos may mag-alok sa inyo. Oh, ito, 5 milyon. Pagamot mo na. Ito, and it's a matter of life and death. Oh, ito, pagamot mo na. Basta bumanat ka lang kay VP Sara Duterte. Hindi, ito honestly siguro, kung wala akong Panginoon at wala akong prinsipyong pinanghahawakan, malamang sa malamang, tatanggapin ko yung mapagamot ko lang yung kapatid ko, yung magulang ko. You know why? Nararamdaman ko ito. It happened to my family. Diba? My mother died of cancer. And I know how much ang ginagastos na ubos ang pera ng pamilya dahil doon. Alam namin yun. Pag ikaw nagka-cancer, matik na yan. Pag wala kang pera, patay yan agad-agad. You can only extend the life of a person pag may cancer. Pag wala kang pera, iyak ka talaga. Talagang kung wala kang pinanghahawakan, pinagkakatiwala ang Panginoon, malamang sa malamang kakapit ka sa lahat. Kung pwede ko lang ibenta tong sarili ko sa mga bakla, pwede gagawin ko eh. Hindi totoo, walang biro I mean, alam mo yung ganun yung may isip mo. Kaya nga yung iba pumapatay na eh. Para lang magkapera. Kasi ang dahilan talaga, may gusto silang ipagamot na mahal sa buhay. Hindi ko sinasabing that is justifiable. I'm not saying that. Kaya nga, importante na meron kang Panginoon eh. Meron kang prinsipyo. Kasi without that, wala ka. Siguradong gagawin mo ang lahat para lang bumigay. At para lang mapagamot ang iyong mahal sa buhay. Tapos ito, pagbibintangan mo ng 5 million? Kaya sabi ko sa inyo, sabi ng iba na ba na-frustrate sila sa katulad ni Matibag? Sabi nga God allows everything para po ma-fulfill ang kanyang grand plan. Imagine niyo to, remember si Job. Di ba? Nagpaalam si Satanas kay God. Pwede ko bang ganitoin ito? Kasi itong anak mo sumusunod lang dahil pinagpapala mo. Bakit pinayagan ng Diyos? Imagine niyo yun pinayagan ng Diyos na mamatay ang kanyang pamilya, mawala yung mga gamit niya, masunog lahat, magkaketong. Pinayagan ng Diyos yun. Ibig bang sabihin sadista ang Diyos? Ibig bang sabihin masamang tao ang Diyos? Hindi! Kasi may purpose siya, may greater purpose siya. Lahat ng nawala sa kanya na ibalik more than doon sa meron siya dati.